Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-uusapan lang po natin yung mga in-expose ni Senator Raffy Tulfo tungkol dito sa pagbibigay ng mga komisyon o incentive ng isang malaking pharmaceutical company sa mga doktor. Alam niyo po, ito matagal na naman pong kalakaran to pagdating sa mga ospital, sa mga doktor, na maraming medical representative, yung mga medrep na nag-iikot sa mga private hospital na inilalako nila yung mga branded na gamot na hawak ng mga malaking pharmaceutical company. Nagbibigay din sila ng mga incentive kapag na-reach nila yung mga per bracket. Halimbawa, kung ma-reach nila yung mga, at least, halimbawa, example lang naman na 1,000 na box ng ganitong klaseng gamot, pwede kang mabigyan ng out of town vacation or out of the country vacation, minsan ang mga gadgets, sasakyan. So matagal na pong kalakaran yan. May mga kilala po tayong mga medical representative na sila mismo sinasabi pag napagkakwentuhan namin, nanggagaling din sa kanila yung talagang yung mga incentive na ibinibigay nila sa mga doktor kapag nakukuha nila yung mga quota nila. So ito, lalong tumibay o nakita lang o napansin ni Senator Raffy Tulfo yung pagkakaroon ng conflict of interest dahil nga hindi na napaprioritize o hindi na nasusunod yung batas na dapat kapag nagreseta sila ng gamot, kailangan meron din kasamang brand na generic para may choice yung mga pasyente kung ano yung afford lang nilang pwedeng bilhin na gamot. Sa nangyayari kasi ngayon, may mga doktor na hindi na nagre-reseta ng generic, gaya ng paging palusot po ng DOH secretary natin na hindi daw yun, kaya daw hindi daw nagre-reseta ng generic dahil hindi raw effective. So ang naging nakitang reason dito ni Senator Raffy Tulfo, yun nga, dahil nga parang minamanipula ng malalaking pharmaceutical companies sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga incentive. Kaya hindi po pinapractice ng mga doktor yung pag-i-issue ng mga o pag-reseta ng generic na gamot. So ito, panoorin po natin. Pero bago pa ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Pumarap sa Senado ang kumpanyang inakusahang nagbibigay umano ng komisyon sa mga doktor kapalit ng pagrereseta ng kanilang gamot. Depensa nila, hindi totoong may komisyon ang mga doktor pero meron daw incentive. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Makukulong ka ngayon. Yari ka ngayon. Kulong ka. You're under oath. Yan ang banta na Senator Raffy Tulfo kay Luis Go, ang chairperson at chief executive officer ng Belkens Pharma Incorporated. Isinasangkot ang kumpanya sa umano'y multi-level marketing scheme kasama ang mga doktor. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, inaakusahan ng kumpanya na nagbibigay ito ng komisyon sa kanilang mga partner doktor kapalit ng inireresetang gamot na galing sa Belkens. Ipinakita pa ni Tulfo ang mga larawan ng mga checking inish umano ng Belkens, pati na ang listahan ng mga doktor na kung tawagin ay Jedis at Padawans na sangkot umano sa kalakaran. Modus daw na ilang doktor na ireseta ang gamot ng kumpanya kahit di kailangan ng pasyente. May mini pharmacy din daw ay ibang doktor sa kanilang klinik para diretso sa kanila ang pagbili ng pasyente. Hindi na patient care o yung kalusugan ng pasyente ang tinatrabaho ng mga doktor na miyembro nitong MLM, kundi yung pagninegosyo sa ngalan ng salapi. Lumilitaw na maraming. Ang pinupunto lang naman dito kasi ni Senator Raffy Tulfo, kasi alam naman natin kapag branded ang gamot is talagang pricey yan. Compare mo po yan sa generic na talagang halos kalahati yung presyo. Yung difference ba nila halos kalahati? For example, doon lang po tayo muna sa paracetamol. Alam naman natin na paracetamol may brand po na Biogesic, BioBlue, Tempra. So yung price niya, kung i-compare mo sa generic na paracetamol, napakalayo. Ang Biogesic, kung di ako nagkakamali, around 10 pesos. Samantalang ang paracetamol na generic is nasa piso lang. Diba?
doon medyo hindi mo pa mararamdaman kasi maliit na halaga lang yon. Pero kung yung ini-issue o nire-reseta ng doktor like antibiotic na medyo mataas ang dosage na usually nagpa-price po ng 25 to 30 pesos per tablet at kailangan mo uminom yan within 7 days ng 3 times a day, so kailangan mo ng 21 tablet. So kung nasa around 30 pesos yung isang piraso, sa 10 pieces pa lang is 300 na, kailangan mo ng 21, so kailangan mo ng 630 pesos para makompleto mo yung 7 days. Kung ibibili mo ng generic yun is kung ang presyo is kalahati, let's say sabihin natin 15 pesos, so nasa 300 plus lang yung magagastos mo. So makikita mo yung difference, napakalayo. So ang sinasabi ni Senator Raffy Tulfo kasi nawawala na yung yung parang pagmamalasakit sa mga pasyente in terms pagdating sa pagreseta ng gamot. Siyempre pag yung mga kababayan nating may hirap, hindi naman afford talaga bumili or talagang hirap na hirap bilhin yung ganong klaseng gamot dahil nga medyo pricey. Yung iba dyan napipilitan, hindi na kinukumpleto bilhin yung gamot. Let's say 21 pieces, minsan kinakalahati nila, minsan nga less than half pa yung binibili. Yung tipong lang, guminhawa lang ng konti yung pakiramdam, so okay na yun. Di ba? Unlike kung nandun pa rin yung pagmamalasakin ng mga doktor na ang nireseta is generic, is mas mafe-feel kasi ng pasyente na nagki-care yung doktor, di ba? So yun yung nakita kasi ni Senator Raffy Tulfo na nawawala kasi nga nagkakaroon na ng conflict of interest. Yun base po sa kanya. Kasi nga doktor na yung nagreseta, siya pa yung iba nga daw meron pang butika sa loob ng clinic niya. So hindi na napapractice yung pagbibigay ng generic na gamot kasi mas pinopromote nila yung branded na kinikere nila para makakuha rin sila ng incentive. So nagbenta na sila ng gamot, kumita na sila, nagkaroon pa sila ng incentive tulad ng out of town, out of the country, kotse or gadget. So nababaliwala na yung pagreseta ng generic. So yun yung pinupunto rito ni Senator Raffy Tulfo at yun yung nasasamantala dahil nga parang napasok na rin ng networking yung pagbebenta ng mga branded na gamot sa pamamagitan ng malalaking pharmaceutical company dahil nga nagbibigay sila ng incentive. Alam naman natin yung mga generic brand na gamot walang kakayanan na magbigay ng incentive. Yung pagpo-promote na nga lang ng gamot nila sa mga ads, hindi na masyadong may promote, magbibigay pa sila ng incentive. Pero yung mga malaking pharmaceutical company, kaya nila magbayad ng ads, kaya nila maglabas din ng incentive. Kaya yung conflict of interest, yun yung pinupunto rito ni Senator Raffy Tulfo. Budas sa medical profession. Itinanggi ng Belkens na sangkot sila sa multi-level marketing scheme. Our Belkens Pharma is a traditional pharma company. We have med reps. They see the doctors. They explain the indications, the contraindications of the drug, and the doctors prescribe the drugs, and these are being purchased at the drugstore. May paliwanag din sila sa mga cheque na in-issue sa mga partner nilang doktor. May patakaran kami, pag nag-buy ka ng full sa amin, we give you additional discount. Yun ang check na yan. That's not a rebate. That's additional discount for paying on time. Pero inamin ng Belkens na may bukod na incentive sa mga doktor. We are giving incentives and, shall I say, support. So galing na rin po sa kanya. So yung doktor bibili ng gamot sa kanila sa mas mababang presyo. Siyempre yun yung tutubuan ngayon ng mga doktor. Halimbawa plus 100 for every box meron siyang kikitain 100 pesos. So sinasabi niya kapag yung nagbayad daw ng full yung doktor na yon doon sa gamot na in-order niya, nabibigyan pa ng discount at the same time ito binibigyan pa raw na lang ng incentive. So di ba doon pala makikita ninyo na talagang talong-talo yung generic. Ano nga naman mapapala ng doktor sa generic kung wala naman sila nakukuha incentive, unlike dito sa
malaking pharmaceutical company na kaya magbigay ng incentive, siyempre, naturalmente, ano yun, parang free na rin yung kumita na sila, nagkaroon pa sila ng pagkakataon makapamasyal. So, kasi re-reseta nila yung mga branded na kinikerry ng pharmaceutical company na yun para siyempre, di ba, makuha nila yung quota nila. To our doctors for them to include us as a brand for their generic All right. prescriptions. What kind of incentives? We give Doctor? them continuing medical educations locally and abroad. Diyan tinatago ng mga malaki pharmaceutical company yung mga binibigyan ng incentives. So, siyempre, pag sinabi mong educational tour or seminar, ang mas makikinabang yung mga doktor. So, kung isipin mo, may punto nga naman yung pagbibigay ng incentive, mas lalawak pa yung kaalaman ng mga doktor na to kasi nga educational seminar yon. Pero yung iba daw dyan, sinasabi nga nila, hindi natin alam kung totoo, na yun lang yung nila pinalalabas. Base na rin kay Senator Raffy Tulfo doon sa nakaraang hearing nila sa DOH, na may mga doktor na as early as now pa lang daw may nakabook na papuntang mga abroad para sa sinasabi doon na seminar nga daw for educational tour para sa ma-enhance ba yung mga knowledge ng mga doktor. Pero siyempre iba daw doon nakabook na sa mga mamahaling hotel, sa mga casino na raw, mga ganyan. So andun na yung talagang laganap na, kumbaga parang na to, yung talamak na yung networking na sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na networking ng mga itong mga malalaking pharmaceutical company. And sometimes we also provide them with clinic equipments. Sabi ng Department of Health, dapat inire-report ang mga gantong bagay sa Food and Drug Administration. Pinireport niyo ba yun? Yeah, we are already partially complying with this. Si Health Reform Advocate Dr. Tony Liacion nababahala sa issue. May epekto kasi ito sa tiwala ng publiko sa mga doktor. Patients may feel betrayed and skeptical, questioning every medical decision and recommendation. Ayon sa DOH, Kaya pansin nyo, di ba, ngayon, kapag ang doktor naghatol ng kanilang pananaw o kanilang halimbawa, recommendation nila, yung iba nagsi-second opinion hanggang third opinion pa. As much possible pa nga, pumupunta pa sila ng mga, eto yung may kakayanan na to, yung mayroong nakakayanan pumunta ng private hospital, pumupunta pa ng mga public hospital. Kasi nga humihingi sila ng second hanggang third opinion kung tama ba yung yung recommendation ng doktor. Kasi nga minsan parang feeling nila na nasasamantala, 'di ba? Marami na kahit kami na experience namin ganyan na kaya naman palang kuhanin pa sa gamot, pero ang nire-recommenda kagad ng doktor is maoperahan kagad. Ba, dahil siyempre pag inoperahan, din kikita yung doktor sa doctor's fee, yung operational fee, yung mga gamot na galing sa mga malalaking pharmaceutical company, yung check-up pa. So, yung iba napipilitan munang humingi ng ibang opinion sa ibang doktor, sa ibang ospital para ma-confirm lang kung totoo yung unang diagnose o yung recommendation ng doktor. So, yun yung sinasabi nung resource person na nagkakaroon na ng pagdududa yung mga pasyente sa mga doktor ngayon. Kasi nga, siyempre, hindi naman lahat ng pasyente is may kakayanang magbayad ng ganung kalaki. Kaya nga iba, di ba, mas gusto yung pumunta or pumipila sa mga public hospital. Kasi nga hindi kaya yung serbisyo ng mga private hospital, yung mga private doctors. oras na mapatunayang sangkot ang mga doktor sa gantong kalakaran, pwede silang mawalan ng lisensya. Pwede kong iakyat yan sa Board of Medicine for revocation of license, suspension of license. Pwede ko rin iakyat kung sa ospital namin, DOH Hospital, pwede kong iakyat sa Ombudsman. Ayon naman kay Senate Committee on Health Chairperson Senator Bongo, napapanahon na para magkaroon ng batas na nagbabawal sa referral ng mga doktor sa mga kumpanyang konektado sila. Pinaiimbestigahan na ng Senado sa Professional Regulation Commission ng issue. Magkakaroon pa ng susunod na pagdinig sa issue sa
Yan yung yung sinasabi lang in aid of legislation. Hindi gaya ng sinasabi ng mga anti-Tulfo fanatics at ng mga abogadong vlogger na nagpapag-grandstand lang daw si Rapi Tulfo rito sa Senado, na binubulyawan lang daw, parang pinahihiya lang daw yung mga resource person, pero hindi lang nakikita sino ba yung mas makikinabang o sino ba yung mas tinatamaan dito sa mga nangyayaring ito, especially dito sa pag-i-issue nga ng gamot. Kaya kung titingnan yung maigi, si Rapi Tulfo ba yung mas makikinabang? 'Di ba? Hindi naman eh. Ang ipinaglalaban kasi niya rito yung mga may hirap na sa pakiramdam niya, sa palagay niya is yung mas naaabuso. Kasi nga tulad niyan, imbis na generic brand yung ang ireseta or magbigay ng ibang alternative na gamot, napupunta sa branded na napakamahal. Gaya nga ng binanggit nga rito, yung Tramadol nga sinasabi ni Senator Rapi Tulfo nung nakaraang hearing, na nasa 100 plus ang isang Tramadol na branded, pero pag binili mo yung Tramadol na generic is nasa 10 pesos lang. So napakalaki ng diferensya, diba? Malaking bagay na yun sa mga may hirap na nangailangan ng ganong klaseng gamot, na hindi na nabibigyan ng choice ng makapili kung anong makapili daw, no? So makapili sila kung anong gamot ba yung iti-take nila para bumuti yung kanilang pakiramdam. So abangan natin yung mga susunod pang video rito o yung mga susunod na hearing ni Senator Rapi Tulfo patungkol dito sa hearing na to. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, JC